So again, last week po pinag-usapan natin ang mga milagro, ang mga himala, miracles, wonders that accompany the gospel. Again kasi, alam naman natin na yung automatic na isa sa mga kumbaga, sabi, by grace, kumbaga, attached na siya sa gospel of the Savior Christ is yung change life. Change life, yung talagang alam mo na si Lord, alam mo na yung tama, hindi ka na masyadong nagkakasala, hindi lumalayo na, pero kailangan po talaga may mangyari na miracle, may mangyari na himala. Yung po, yung mga may sakit, yung mga cheese, mga marites, mga esposa, hindi na cheese. Iba na cheese si Lord na. Yung mga dati mga brigadi ay nagkakaroon ng pagbabago. So, hindi na sila. Kasi yung ano din po, miracle po yan. Ang isang may bisyo na tumalikod sa bisyo ay katapat siya ng tao ng may sakit. Mamamatay talaga kasi eventually mamamatay ka naman talaga eh. Pero hindi pa ngayon. May ibang bisyo kasi kung ano yung bisyo po, yun ang papatay sa'yo. Tama? Kadalasan kayo, di ba, sa sugal. O, wala ka masakit. Pero dahil nakasugal mo, minsan nag-sensate ka, ayun nakasugal. Ito naman ay malakas ka na. Sumat. Hindi na sa batang shot ka lang siya. Napag-inom na lang inom. Hindi naman ininom mo yung dugo-dugo sa inom mo. Yung dugo ng kabayo. Wala. Red horse. Diba? So, tagal-tagal, hindi lang, may isang mo, eventually, dugo yan. So, technically, may mga bagay-bagay mo sa lahat na nangyari dyan. Yan po kailangan natin yung gahong, yung power ng Espiritu Santo. So, bago na mag-start, sabihin natin sa verse, verse 20. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the broken-hearted, to preach deliverance to the captives, and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of our Lord, our God is Jesus, the Anointed One. Amen. Mga sa palakpak, sabi sa mga yan. Yung lahat na ng milagro, lahat ng mga wonders, lahat po yan, kailangan po yan ng power. Sabi mo sa kayo kaya, power. Tignan mo nga, may power yan. Ibang powers ha. Ibang powers. Lahat pa tayo may power. Sabi ka ni Daddy siya, hindi mo mapasok ang power yan. Kaya ikaw ay gawin mo. Ayun lang, ikagin mo sa power. Diba parang mag-ingat? Hindi ba? Diba parang mag-ingat eh? Kaya naman kami natin, may power talaga yan. Hindi lang kasi dahil na kapay kasi ibang power yan dito eh. Ito ang tagagalan dito. Ano ba natin natin yan? So, yung ito, may papakita picture mo kasi napakita ko picture natin eh. Pinipicture mo na yan. 2009 at 2019. Yan ang proof na may power talaga si Lord. Pinipicture mo 2009. Nag-drugs pa ako nito. Pero kaya na yan, hindi ako nag-drugs yan. Nakatulong na ako yan. Pero picture na. Hindi ko na ako picture na nag-drugs ko kasi hindi ko picture. Pero yung picture na yan, nasa review school ako yan ng accounting sa RESA, sa Manila. Hindi ako naka-drugs yan. Nakatulog ako yan, nakakain ako yan. Yung tuloy yung itsura ko. O, tinan nyo, nakilala ko si Lord 2011 hanggang sa ngayon, yung itsura natin, gusto hindi kumain, gusto hindi matulog, gusto wala tayong pera, ang itsura natin, laging masaya. Amen? Walang pakimang masaya. Kaya ako, kasi sa Spirit, kasi ako kaya ng Lord. O, noon eh, kung dati, pag hindi mo class Lord, wala ka pera, malulog ka. Pag inaway ka ng guro, malulog ka. Pag mabawag ng Kristo, malulog ka. Pag hindi ka ng guro agad, malulog ka. Ang dapat isipin mo dati, nakasama mo sila, may power ng Lord, mas maging malimpayon tayo. Tanahin. Tayo tanahin. Amen. So, ang dami ng Kristo. Okay, next slide. Ayan. Power. May power. Yes. Actually, gahong. Di ba? Gahong. Ayan, parang yung sa Spartans, gahong. Kaya sabi ko sa Acts 1:8, sa Mark 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witness
Translation. Sabi sa Pagkabuhan 1:8, ang panagdawag ako sa kahong sa tihaka ba ng Espiritu kung saan kanina mo kamo magasaksikan ako sa Jerusalem o sa Tibok, Judea o Samaria o sa Pinatumian sa Yuta. Niliti nila, hindi ba? Ako, niliti naman mo eh. O sa Yuta, yung pa, di ba? Technically, tatagag mo dawat ang tanan ng kahong, pero kailangan natin talaga ang banal na Espiritu Santo. Kasi pag wala ng Holy Spirit, walang power. Kumbaga, yung Holy Spirit ay yung dumadaan dyan. So pag walang power, wala pang ilaw yan. So saan ko nagaya ng Holy Spirit? Siyempre, sa Diyos. So paano nakakuha yun? Mga hindi ko paano natin laging kasama ang banal na Holy Spirit. Okay, so next slide. Ayan, again po. Tayo po lahat ay pinrepara ni Lord through His Spirit. Kaya mas ipasahin namin sa Galatians 5:5, God has prepared us for this and has given us His Spirit as a guarantee. Kaya may ibang translation na yan. Sabay-sabay basahin natin. Parang, sige, sabi, 1, 2, 3, go! Parang malalim kasi nakuha ko yan sa global. Pag sabing guarantee, di ba, sino dito ang review ng mga cellphone? Wala, kung may cellphone. Example lang, bumili ka ng cellphone, di ba? Ano ba, bumalik ka ng cellphone, di ba kadalasan may warranty yan. Yung warranty, hindi yun parehas ng guarantee. Yung warranty, sasabi na pag nasira yan, ganito, lagi may condition. O pag after 1 year, ay nasira yung ganito yan, hindi na. So, hindi technically lang pag nasira ang cellphone, papalitan. Pero ang guarantee, wala pong condition. Guarantee sa guarantee. Ay, sino ba nag-guarantee? Hindi po ako, hindi po si Daniel, hindi po si Presidente. Ngayon, parang pagkakaman tayo. So, wala sila. Mapatawa ko sila at bigla. Hindi naman ako lawyer. Liar naman natin, liar. So, hindi ko baka naman doon mabash na tayo. So, technically, ang nag-guarantee ko, ang Ginoo. So, technically, pag ang Ginoo nag-guarantee, ano? Mangyayari hindi. Mangyayari. Pero, wala nang pag-ibig sa atin. So, technically, pag ginawa ko ito, mangyayari ito. So, next slide. Again, sa Ephesians 4, verse 11 to 12, sabay-sabay ang basahin, and it is He who gives them some to be apostles, others to be prophets, others to be evangelists, and others to be pastors and teachers, to equip the saints to do the work of ministry and to build up the body of the Messiah. Ayan po. Kaya nga po mapansin mo, yung iba klase ng mga pastor, si Dante po, para pangalaman namin siya po yung evangelist. Talaga. Magaling siya. Kasi talaga, siya enthusiastic. Ako po ay, hindi ko na kung saan ko siya. Parang di ako kayo yung teacher ako kasi nga ako talaga ay nagtuturo. Kasi nung bago ko maging professor, naging college professor ako sa accounting. Sabi ko sa mga sulat, may problema kayo sa accounting. Pwede kayo lumapit sa akin. Hindi naman mag-accounting, di ba? 1, 2, 3, 4, 5. Marami din ginagawa ng accounting lang yan. So, may tuturo. Sabi ko nga sa teacher ko, marami din ako mga naturuan. Kung bago na kaya sila naturuan gumawa ng mga kalukuhan. Paano mag-casino, paano mag-bisyo, mag-inom. So, feeling ko teacher ko. So, kaya gusto ko rin kayo na talagang maibabago sa inyo, maturuan ko kayo na paano gumawa ng yung ibang klase, yung mga prophets. Ayan, may mga apostles, pero tayo po, ang ating purpose natin is apostol. So, apostol, apostolic. So, apostolic technically parang lahat na yun. Kasi nga, pag sabi apostol, yung ginagawa ng Kristo, ginagaya natin. Amen? Amen. So, yun po. So, next slide. So, ano po ba ang ating mga kailangan gawin? Paano po tayo ay magkaroon ng gahong?
Again, paulit-ulit po, ano po ibig sabihin yan? Wala po sa Bible, nasasabi doon na huwag kang masyadong kumain ng mga mataba, huwag kang magpupuyat, huwag kang mag-inom ng dagdag, huwag kang mag-ibisyo. Hindi sinabi doon, pero sinabi yan sa Christianity. So, pag di mo talaga sa Bible, thou shall not drink wine, thou shall not smoke, thou shall not bet mataya, thou shall not, ano sa Ten Commandments? Ayan, thou shall not steal, wala po. Diba? Thou shall not eat too much, wala. Pero nakalagay po dyan, glorify God with your bodies because our body is the temple of the Holy Spirit. Ano sabi ko kanina? Sa nanggaling ng power? Sa Holy Spirit. Pag ang temple niya, temple kanina, yung battery ko, sampo lang, kanya yung battery ko niya, rechargeable battery natin. Yung body niya, di na maayo, di na mag-charge, hindi makapasok ang power. Hindi mo natin. Ganon din po ang ating body. Especially yung body mo, alam ko, ayos ba yan? Mabuti na tayo, kompleto lahat. Kagabi, may nagsulto kami, galing sa walang pa. So, ang sinasabi nito, dapat andam tanan. Dapat i-ready mo lagi ng tawag mo, yung physical body mo. Kasi nga, dyan mapasok ang Holy Spirit, so huwag mo ikuharap yan. Alam natin naman kung harap dyan yung mga mundo, di ba sa online, everything, yung mga nakikita mo. Saan dumadaan ng mga corruption? Bukod sa government. Di ba? Sa mata natin, sa tenga natin, di ba? Minsan sa bibig natin, kain ka na kakain, di ba? Sobrang na rin mo. Kaya natawag ko kami kay Jessica. Sa Panginoon ko, dalawin tayo. Ano sabi ko? Tugunan. Isa rin. Sabi ka, buto na yan, may gagawin naman sa ko. Jessica, papasaman ako kasi yung may habulo naman na SKS, kada ako sa bago ko. Kung hindi, baka mamay ako, dagdag, dami mo ito yung leksyon mo, bali malutong ba? Pero sabi ko, gabi na, tsaka bukas na rin, so mahirap na. So, gamay lang kaya, naglalagay pa pa naman, lamig tayo, pwede pa lang, kumain ng gamay lang, dapat tubig. Mas maganda kumain ng marami na kalakad, kapag kinakainin mo. Di ba? Kasi pag marami kain, yung iba talaga, hindi makain, so wala makain. Pero pag yung kumain ka talaga na parang buffet mo niya, yung kumain ka lang ng sakto lang, mas fulfilling. Di ba kasi susulitin eh. Pati yung bag, isayin nila ito, 1,000 nila ito, mamaya, sumasok ka na. Church na, kailangan i-glorify natin ang ating mga katawan. Amen? Para Holy Spirit papasok. Kasi nga, pag yan ay hindi naka-ready, hindi po papasok ang Holy Spirit. Wala lang ako. O sayang, natin magagawa yung mga kailangan gawin, yung mga kaya gawin. Pag nandiyan ang Holy Spirit. Okay, next slide. After ready na tayo, restore. Restore. Sabihin mo, restore. Tama, pagpasig ulit. Pagpasig ulit. Parang apelido ba yun? Pagpasig. Ito pasig. Pagpasig ulit. Sige, basahin natin. Ephesians 4:31-32, mababasa lahat. 1, 2, 3. Compassionate, forgiving one another just as God has forgiven you in Messiah. Again, church, ita-translate ko, hindi sa Messiah. Yung pagsabi na rat, hindi pwede yung sa bahay na mabait. Ang rat, ito yung galit na age. Kadalasan ng mga shootout sa daan, yung mga nag-aaway, pag yung mga papaya sa mga inuman, rat po yan. Hindi po daga. Rat. Rage. Mga nagbawala. Kasi nga, walang power. Kasi nga, wala po yan ang kanyang body.
Diba sabi ni Peter, hindi pa rin, 2, 3, 4, 5. Sabi ko, di ba? Tumupaw na sa iyo. Nagagalit siya. Pero, ang sabi sa Bible, pwede kang magalit, pero huwag kang magkasala. Magagalit ka, pero sa iyo mo lang. Tapos, pag sakali na ng mga mo lang, si Matmat, example, dahil nagalit yung Matmat, mabulog na sila si Matmat, mabait na si Matmat, bata yan eh. So, pag nagalit ka sa kanya, kinakawas namin siya. So, hindi natin abot na matulog siya na hindi natin siya nakakausap kung ba't kinagalit. Ganun din tayo. Sa gabi, bago ka mag-ibalik ng galit mo o bago ka matulog, magmuni-muni ka na. Kasi kapag pinabot mo lang yung mga sunod pa, patagal, yun na po ang minsan nagiging sakit natin yung galit. Kasi nagiging nagkakaroon lang yan na tawag na inner wounds. Galit ka. Kaya ano ba ng galit pa naman, mabilis lumaki yan. Kasi nalala yan sa social media, di ba? Pag nakita mo, di ba galit ka? Pag-sample, magalit ka sa classmate mo. Tapos nag-post yung classmate, galit ka. Nag-post ka pa na. O, di ba? So, mabilis talaga, mabilis. So, yung technically, dapat talaga, ang standard, ito yung paninira. O, paninira. Puso kayo niya, kung tayo makipuso. Imbis tayo sa kabaliktaran, hindi tayo sa pag-ayos. O, paninira. And then, hatred. Yung hatred po, ayun yung galit na pinahaba. Ayun po yung galit na hindi galit sa pula. Hatred, galit ka na pinahaba mo sa nangamay na lahat. Hindi mo, pati yung mga dapat na hindi naman katama, naging mali kasi galit ka sa kanya. Ito naman, be kind to one another, compassionate, forgiving. Dapat tayo na ito. Sabi ko nga, may konting kwento na kahapon. Sabi ko last time, meron akong kliyente nga, may kliyente ako na sabi niya, matero na kliyente, bro, may binibenta ng mga prices sa bahay. Kasi hindi nagbayad yung namin, hindi nakukuhaan sa kabulan. Bago gusto mo tingnan, inalok kita kasi meron mga church na meron mga programa. So nakita ko, binayad ng trending, binayad ng TV. So ito ka story short, yung value ng ano yun, ito ko ng 50,000. So bigyan sila mga 50,000, po, 50,000. Yung pera, parang pala, hindi ko siya sabi na wala kami pera. Sabi ko, parang pala pera namin. So paano yan? Gusto mo bro, pag ano ka, mag-earnest money ka ng 5K para hindi mo ibenta. Yung kasi, hindi ka ng 5K. Sabi ko nangyari, after 1 week, hindi na namin. Sabi ko lang pa yung 10 minutes, hindi ka nasala namin. Hindi mo kakasya. Kung kami sinipera ako ng 50K, hindi ko magamit 10 minutes. Tinry yung ibenta sa kaya ako nagbabati dito. Ay bro, meron ako. So hindi siya mabenta. So sabi ko, pre, pwede ba kunin ko yung kaya hindi, package yun. Ay, ganun ba? Baka hindi ko na makuha. Sige, makuha ko kaya yung 5,000. Ano nangyari? Hindi nagbili sa akin yung 5,000. Hindi nagalit ako, syempre. Sino yung dito yung magalit? Hindi bumalik yung 5,000 sa'yo. Bibigyan ko na 100. Honesty. Wala galit ka na 5,000 yun eh. Ano yun? 2 libo ng galas sa mga na yun. Sabi ko, 5,000, hindi pwede balik. Sabi ko sa misis ko, hindi na nabenta yung iba kasi kami bayad siya ito, hindi mo na, for fee. Medyo galit ako, kaya mo na. Tapos, tumating yung panahon, yung misis niya, umukontak sa amin. Sabi, Sir Phyllis, pwede bang mapatulog sa inyo? Bawin ako dito. Iyari sa akin ito. Kaya gusto ko mag-open ng business. Pwede matulungan niyo ako. Sabi ko, tagapin niya. Kaya ako siya sa buhay ka kasi hindi nga 25,000. Pero sa puso ko, patawarin mo lang. Pinatawag ko siya. Kung ito ka story short, natatawag ko siya. Yung pala, yung miss na yun na mag-open ng business, nakita yung business niya. Yung tipo may time, sabi ko, isang may time na kailangan namin ng pera for that way, hindi namin nakuha sa kanya. Plano ko na muna, sabi ko, sabi ko, alam mo, misigan ng hindi mo yung talagang bubulong siya sa demonyo. Patagalin mo yan. Hindi nga
mga down payment. Down payment sa akin eh. Ano yan? 20K. Yung mga down payment, patagilin mo para pag hindi nagawa eh, support na lang, balik. Pero hindi ko pinakailan kasi nga, napatawad ko. Amen, di ba? Kasi kung di ko siya napatawad, gawin ko lang sa kanya. So, pag nasitan, babawin ko siya. Pero ang maganda church, kung pinapatawad ko siya, kaya nung hindi mo yun, wala. Diba? Yun yung nangyari sa atin eh. Pag walang kapatawaran, kasi kapatawaran, di kayo Lord, pag nagsitan mo yun, magnify ka rin yung gagawin. Pero dahil napatawad ka, miski anong bulong ng demonyo, doon sa sitwasyon na yun, wala naman yan. Powerless kasi nga nagpatawad ka. So powerful po ang forgiveness. Amen? Amen. So again, next slide. Ito, respond. Ilan na ba? Una? Ready? Restore. Respond. 3R. Tubag. Tubag ka, tubag. Basahin natin sa Mark 16:15-18. Sabay-sabay, yung mga nag-respond, bumasa ng malakas. Then it told them, the last of who everyone, whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does believe will be condemned. These are my signs. Kapag those who believe in my name, they'll drive out demons. They speak in new languages and they'll pick up snakes with their hands. Even if they drink and deadly poison, it won't hurt them. And they'll place their hands on the sick and they'll recover. Church, mabisa ko yan. Alam na natin yung mga driver demons. Nakita ko yung sabi na even if they drink any deadly poison, wala mangyari. Hindi po yan literal na poison lang. Poison sa social media, poison sa mga sinasabi sa iyo, poison sa mga nababasa mo. Kung ikaw ay nasa Holy Spirit, may power ka, yung mga sasabihin sa hindi maganda, babalik ka sa kanila yan. Yung mga narinig mo na, hindi maayon na, babalik sa kanila. Tulad din, di ba tayo, very frustrated tayo. Oh yes, di ba? Guys, mapatagalog, Bisaya, Mindanao, lahat frustrated. O, iba sabihin kung bakit? Kasi di ba, yung iba, kaya naman bayad ng mga service na tutulad. Sabi na kanina ko, ay, sir, ayaw na magbayad ng tax. Bakit? Frustrated ako. Di ba? Kasi, napapoison sila. Huwag tayo mapapapekto. Kumalit po si Danny Bishop na niya mag-preach. Kumalit po siya kasi sabi niya, supportan natin ang presidente. Pag-pray natin siya, hindi supportan ang gagawin yung pinapagawa niya from above. Gagawin niya kayo na instruction from above. Hindi po yun. Ang gagawin, pag-pray natin pa rin siya. Oh, so yung technically, so pag ikaw na may power, hindi ka lang basta-basta magagalit sa mga narinig mo. Hindi ka basta-basta magagalit sa mga nakikita o nababasa mo sa internet. Kasi hindi just hindi mo maiwasan ang nababasa sa internet. Unless, nasa mood ka, sa buwan ka, walang signal. Pero kung nasa mundo ka, mag-internet ka tayo. So, kailangan meron kang responsible screening. Responsible lang. So, kung masyado na pag-asa, mga importante lang, mga bagay, di ba? And then, finally, ang kamay natin sa mga powerful, so they will take over. O po, nalala ko, may pinipray kami dito, first time pa nag-praise sa Cebu, isang member natin sa, nabigyan nila sa taga-sa-IQ yun, di ba? Yung nanay niya, nasa ICU, pinipray namin, diniliberate sa amin, hindi nga nakasalita. So, natuwa ko, nung pinipray namin, after ilang days, nakalabas ng ICU. Gumaling sa biyaya ni Lord. May pastor, gumaling ko nakalabas na. So, tuwag-tuwa ako. Pero, after 3 months and 4 months, nag-ICU din. ICU Lord na. Tinawag na ni Lord. So, iba nagtataka yung bakit ganun, Lord? Bakit ganun? Eh, siya kasi pastor, pray namin. Na-ICU Lord dito, di ba na-ICU? Nag-lockdown. Yung nanay, nakayo ka rin, nanay member na natin dito, yung taga-JO. Hindi na nagsalita. Ang basa ng tama, pero kasi yung pala yung machine na kasi hindi, tumutunog. So yun yung ginagawa
pag-pray namin to her daughter. Pero yung pastora na pag-pray namin, nasa Pastor Ethel, basta kita pa. Kumain pa nga naman ng balong-balong ng Rizal. Oh, may naman ng Rizal. Bumili siya ng balong-balong ng Rizal. Bakit? Okay pa ako. Pero nagulat kami, after, di naman siguro sa paper, so, after 1 week yata, may namin Tuesday, no? Tama, Ate Gino, after 1 week mo, Tuesday, nag-ayos ng Lord na din siya. Bakit? Church, hindi mo pwedeng pangunahan ng Lord. Hindi naman porket ikaw righteous, hindi mo habang buhay mo. Ano nangyari kaya kay Abel? Ang ganda naman in-offer ni Abel, bakit siya? Pinapray siya. Pumunta ka kay Moses, si Moses. Siya lang ang pagpagawa ng paghati ng pero nakamay pa rin siya. Hindi siya lang sa promise na. Pumunta tayo sa New Testament. Si John the Baptist. Diba? Pupunta ulo. Ano pa? Si Stephen. Bata pa si Stephen, pero patay din. Hindi nakailan. Hindi nagamit yung pag-ilan niya. Pag-ilan Patriots siya. Kasi, binatuba naman ang laki ng bago. Hindi patay na. Anong point of church? Sabi ng Apostle Pablo, to live is Christ and to die is gain. Amen. So, kung tayo nabubuhay ni Christ at namatay, naging gain tayo. Kumbaga, parang sa natin. Naging loss siya sa buhay ni Pastor Nico. Pero, naging gain siya sa lahat. Yung buhay niya, yung kanya, so nagkita-kita sila. So, nakita yung paginawa niya. So, gain yun. Gain for Christ. Wala na magawa. Si King David, yung anak niya Israel, nag-fasting siya. Siya kumakain. Ano niya sa anak niya Israel? Gumaling pa hindi? Hindi, namatay. Kinabukasan na namatay na lang niya. Nawala, kumain na siya. Yung mukha niya, hindi na siya. Sabi ng kanyang mga senador. Yung David, Mr. King, David. Bakit wala nangyari? Hindi namatay na doon bumuluksa. Ano bumuluksa? Kalooban ni Lord dyan. Sabi niya, makita na kami anak ko sa kabilang buhay. Life goes on. Iba kasi sobrang ginagawa namin, there is time for morning. Pero huwag naman every morning. Nagulog sa akin. You need to move on. Kasi meron ka pang gagawin, kaya ka nabuhay ka. Yung ginawa ni Lord, tapos na yung kanyang gagawin. Ikaw nabuhay ka, may gagawin ka pa. May purpose ka pa, kaya ka may power ka na nagabang kay Lord. Amen? Amen? So, number 4, ito sa prayer. Recur. Ano ba yung magpapasa? Hindi yan. Sa NBA ko yan lang kumain. Kaya, mo masyata. Recur. Sabi recur, ulit-ulitin, consistent, kumbaga manatili. Okay, sabi doon, Acts 2:42, the believers continue to devote themselves to what the apostles were teaching, to fellowship, to break of the bread, and to times of prayer. Kaya nga po tayo lagi ganito, may mga Bible study tayo, may mga prayer tayo, may tayo mga pagtitipon every year, December. So hopefully, may December, makasama na tayo. So, meron tayong mga praise. Kasi nga, kailangan natin na-recur, kailangan natin manatili, kailangan natin maging consistent. Kasi nga po, ang kalaban po natin, hindi natin nakikita. Okay lang kasi makita pa, nakikita mo kalaban, nasunod ka pa, di ba? Yung pwede mo nakikita. Misigana pa ako, kasi ganyan ko si Manny Pacquiao, na umilang-ilang, tatamaan naman kasi hindi mo siya nakikita. So, ano lang ang paglaban sa hindi nakikita, ay hindi rin nakikita. Ayun po ang Holy Spirit. Ayun po natin shield. Okay? Tapos natin tayo. Next slide. Ayan. Kaya mga kaisuot ng mga kapatid, sabi sa Galatians 6 verse 9, let us not become weary in doing good. For at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Sa Bisaya, sa dito, pinagalan, hindi kita kapuyan sa pagbuhat ng maayong ay sa gustong panahon, mag-anik kita kung hindi kita manulang. Diba? So church, again, sa may tayo ayan. So again, church, huwag kayong maglala, huwag kayong mapagod, huwag kayong mahihina, kasi nga, sabi ko,
Kinato, karoon po hangtod sa kahapon. Diba? Hindi po nagbabago sa Lord. Yung mga ginawa yung mga kaya gawin yun. Yung mga sinabi na sa iyo noon, sasabihin ko rin sa iyo yun. Yung mga pangako na noon, gagawin yan. Gagawin talaga tayo, mga kapatid. Mga anak yan. Amen? So yun po. So, ayun na po. So again, ano ulit yung apa? Una-una, i-edit natin ang katawan. Restore. Balik mo. Okay na kayo. Ayan. Respond. Respond tayo. Ready. Restore. Recover. So respond. Again, kung saan respond, tayo ay tumugon. And then, ready at katawan. And then, restore. And then, pinakuli, recover. So, recurrence come from being devoted to others to doing the good things. Ayan po. Okay, so next time. Ayan po, tumayo tayo ng manalangin. Yes, Lord Jesus. Once again, Lord, we come in, and also we ask your guidance. Kasama mo sa amin, Lord God, na kami po ay patuloy na manatili sa inyo, patuloy na lumalapit, na may kababalo, na maging tawad, Lord God, Lord God. Grant us the power we need, the Holy Spirit, ilayin niyo po kami. At kami po ay lalayo sa mga bagay na magbibigay sa amin ng mga kamalian, magbibigay sa amin ng mga unrighteousness. And Lord, as we declare, Lord God, today, alam namin, Lord God, na lahat po kami ay patuloy na magdabating at patuloy na aanin, Lord God, in proper time. And also we pray, Lord God, na lahat po ng mga pinangako mo sa inyong mga anak, nandito ngayon, sa kanil, ay hindi nyo gagawin at sila po ay susunod sa mga gawain na sa inyong kalooban. This we pray. Amen. Malakas sa palakpak. Ay Diyos na buhay, kapatid.